Kamusta po, Yes. Bishop, ang inyong experience? Now, praise the Lord. First of all, I would like to greet, congratulations to our chief executive, no, for the huge success, our Praise Apostle John God. Pandusprion. Mhm. Also, our beloved Bishop Sam and Pastor Kristen. Amen. Alam naman natin na Amen. sila talaga yung nag-direct dito eh. At Right. alam nyo, yung nakita ko pa lang no morning, no, talaga sinikap ko from Baguio, dumating ako ng Sunday, 6 o'clock in the morning from UN, Presbyterian, then may nasikaso lang kami nung Monday. Opo. Nag-speaker agad ako sa Makati. Then Monday, at umakyat na kami ng Monday night. Preparation naman dito sa Baguio for the watch party. No, Opo. watch party naman ng home free. After na yon, nitong nakaraan, bumaba na naman kami ng Thursday. In Yes, the morning, dumating kami ng Marikina sa 4:30 in the morning ng Friday. No, Grabe. sinikap ko agad makahapon na 6 o'clock in the morning dyan sa Rodriguez Sports Center. Dahil gusto ko na tuwing may Home Free Global Crusade ay makasama ko ang mga church leaders, especially our beloved apostle sa prayer meeting para to Opo. pray for the venue and for the entire activities ng Home Free Global Crusade Marikina. And alam nyo talagang, nung pagdating ko pa lang doon, naambis na ako sa preparation. Yes So, po. this is a very vast talagang masasabi, hindi ito isang ordinaryong preparation. Mm. No, nung makita ko pa lang, sabi ko, wow, napakaganda ng preparation, everything is all set. No, hindi, kumbaga lahat ng position ng gamit, very precise, ay lahat maayos. Sabi ko, praise God. At sabi ko, biyaya ng Panginoon, alam ko na ang Diyos ay gagawang makapangyarihan. At during nandito ng morning prayer na yon, ay pinag-pray ang lahat ng lugar at ang mga church leader, pinag-pray ang ating minamahal na Pastor Jonathan, Pastor Yon. And then, yun nga, nagkaroon kami ng breakfast fellowship ng ating mahal na apostle, kasama na rin yung ibang mga staff. At, actually kahit nasa US pa kami, ini-invite ko na rin yung ibang mga church leaders, lalo po yung bumubuo sa ilaw, sa Antipolo, no, yung I Love Antipolo Welfare Fellowship. Ito ay binubuo ng maraming mga church leaders na Wow. makadalo sila nung hapon. At Yes po. by the grace of God naman, sabi ng ibang mga yung bishop na kaibigan natin at ibang mga kasama niya dun sa ilaw ay makadadalo sila ng hapon. Sa dami, during that hindi ko na sila makita dahil Opo. sobrang dami na ng tao nung hapon na dumating kami. Talagang dumating kami ni Presbyterian, doon kami agad dumaan. Kala namin kasi yung venue namin doon sa bandang likuran. No, sa likod talaga. Opo. Ano yung pagdating doon lang sa likuran, punong-puno na. Tama Tinitignan po. ko, mga 4 o'clock in the afternoon yun eh. Mm. Halos punong-puno na yung bleacher. At iba yung pagkakadikit-dikit niya, no? Ang Oo, normal lang kasi, space. alam ko yan eh. Alam ko naman yung bleacher na yan sa sports center. Alam ko yan. Ang pag-upo dyan, dapat may pagitan ka kahit Right. paano. Right. Opo. Yun yung sinasabing 8,000. Opo. Pero yung nangyaring pagkaka-arrangement ng upuan ng mga attendees, pambihira, dikit-dikit yung ulo. Sabi ko, hindi na 8,000. I think mga 10,000 na ito. So dahil sa iba eh. Nung Opo. nakakuha kami ni Bishop Osi Sarkan, Bishop Osi, tignan niyo po yung likod. Yung pagkakadikit nila, sobrang pulpak talaga. Mhm. Kaya sabi ko talagang, sabi ko talagang ito ay gawa ng Panginoon. Amen. Dahil Praise hindi to, although talagang andun yung pagkakaisa ng lahat. Mhm. Talagang humahanga ako sa, siyempre, ang pagkakaisa. Opo. At sabi ko, parang luneta rin. Amen. Parang Bishop. Opo. So, sabi ko talagang pulpak ang mga dumalo at Mm. talagang nakakagalak isipin ang gawa ng Panginoon.